Matapos ipinakita ang lakas ng Order member na si Izaragi, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 45 and 46 ng Sakamoto Days, ay masasaksihan na natin ang susunod na mangyayari dito sa pagdating ni Minimalist sa story na Sakamoto, na kung saan ay nagbabantay pa ngayon ang asawa ni Sakamoto na si Aoi. Na sa episode na ito ay matutunghayan natin mga kaibigan ang napakaangas na pagpapakita sa lakas ng nag-iisang Nagumo. Yan at marami pang ibang ating masasaksihan sa video to, kaya na may this is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Yeah, Sakamoto-kun. Nagsimula eksena dito kay Minimalist na nasa harap na mismo ng asawa ni Sakamoto, na ngayon nagtatanong naman kung ano raw ang kailangan nito. Sagot naman ni Minimalist kung nasan daw si Taro Sakamoto, in which ay tugon naman ni Aoi na wala raw dito ang kanyang asawa. Nagpunta raw ito sa isang holistic healer, in which ay dito na nagsalita si Minimalist na wag daw nitong itago ang kanyang asawa sa kanya kasi ayaw na ayaw niya raw talaga ng mga taong nagsisinungaling sa kanya. Nasagot naman ni Aoi na well, tama ka po at ayaw ko rin ang ganyan. Kaya sagot naman ni Minimalist na hindi mo siguro naiintindihan ang sitwasyon ngayon. Maya-maya pa'y hinawakan naman ni Minimalist ang lagayan ng pera, sabay dinurog ito gamit lamang ang kanyang dalawang kamay hanggang sa naging isang napakaliit na lang ito na parang bola mga kaibigan. May kita naman ang reaksyon ni Aoi sa ginawa ni Minimalist, na sabi nito na paano naman daw ang pera na nasa loob. Kaya dito na hinawakan ni Minimalist ang counter table at hinati ito mga kaibigan na napakasimple lang. Sabay nilapitan na niya si Aoi na sabing hello. Di naman nakapagsalita si Aoi, kaya sinakal na siya dito mga kaibigan ni Minimalist na sabing naiintindihan mo na ba ngayon nasaan si Taro Sakamoto, na kung itinatago raw nito si Sakamoto dito sa kanya ay dudurugin daw nito si Aoi hanggang sa maging parang bola na rin daw ito, kaya dapat ay makipag-cooperate daw itong si Aoi sa kanya. Subalit habang nagsasalita pa lamang si Minimalist ay bigla namang binali ni Aoi mga kaibigan ang braso nito, na lubos namang ikinagulat ni Minimalist na napasabi talaga siyang ano. Maya-maya pa'y hinila naman ni Aoi ang buhok nito at sinaksak ang leeg ni Minimalist mga kaibigan, na di man lang ito nabigyan ng pagkakataong makapag-react. Matapos niyan ay napatanong naman si Minimalist na paano, na di ba ikaw na nang nagsasalita pa si Minimalist ay may kita naman ang galit na mukha ni Aoi na sabing tignan mo itong kalat na ginawa mo, in which ay sa isang iglap ang Aoi na nagpabigla kay Minimalist ay sinago mo pala na nag-disguise bilang si Aoi na pangiting sabi na biro lang. Kaya pala di ka pa patay ngayon kasi itong laruan pala na kutsilyo ang daladala ko. Nabigla naman si Minimalist na sabi sa kanyang isipan na siya ang S-rank na nasa listahan, kaya sinabihan niya ito na ayaw kong sinungaling. Mamatay ka na. Matapos masabi ni Minimalist ay sa isang iglap, inakbayan naman siya rito ni Nagumo na sabing hindi yan mangyayari. Bagay na ikinagulat naman ni Minimalist na dapat ni Nagumo na wikang alam mo, nagmamind lang ako sa sarili kong business dito sa pagbabantay ng tindahan na to. Habang sa isipan naman ni Minimalist ay nakilala na niya ang pangalan nitong lalaki na si Nagumo raw. Matapos niyan ay pinakita naman ng isang flashback na inutusan pala si Nagumo ni Sakamoto na bantayan muna ang store, na hindi sana pumayag si Nagumo mga kaibigan, pero sinabihan naman siya ni Sakamoto na may utang ka pa sa akin kaya dapat ay bayaran mo ito. Sagot naman ni Nagumo na kung ganun wala akong choice dito, na dapat ay bayaran mo ako Nasagot naman ni Sakamoto na sure. Balik dito sa present ay may kita naman na binubuksan na ni Nagumo ang kanyang daladalang case o bag na sabing humingi raw ng pabor ang kanyang kaibigan, kaya sino ba naman daw siya natatanggi dyan. Matapos yan ay dito naman sa ibabaw ng tower ay namangha naman si Hisuke kasama ang kanyang ibon kasi gawa raw sa glass ang floor dito. Nasabi niya rito sa kanyang ibon na si Pisuke na hindi naman daw siya naglalaro kasi lagi raw sinasabi ng kanyang lola noon na kung hindi raw talaga nahahanap nito ang hinahanap niya ay usually ang kanyang hinahanap daw ay nasa harapan lang daw pala nito. Maya-maya pa'y sa pinakababa naman ng tower ay laking gulat ni Hisuke nang nakita na niya mga kaibigan ng isa sa death row inmates na si Apart. Nasabi dito ni Apart na gusto raw niyang makipag-connect pa sa mas marami pang tao. Gusto raw niyang maintindihan sila. Kaya tinanong niya itong isang lalaki kung ano raw ang iniisip nito ngayon. Isang tanong na nagpatakot naman sa lalaki na sabing, ha? Anong problema mo? May kita naman na may kinuwang sinulid si Apart na sabing, pwede ko bang makita ang nasa loob mo? Kaya na may naganda na si Hisuke sapagkat nakita na niya si Apart na wikang tama pala talaga ang sabi ni Lola noon. Sabay pinaputok niya ang kanyang sniper rifle mga kaibigan at may kita na ang butel ng mga nabasag na glass ay ginamit pa ni Hisuke upang ang kanyang bala ay
ay mag-ricochet sa mga to. Dahilan ng tinamaan dito si Apart na medyo nagpawala sa kanyang balanse pero nagawa niyang mablock ang bala gamit lamang ang mga sinulid. Nagtaka naman si Apart sa ginawa dito sa kanya. Habang si Hisuke ay napasabing sinangga niya ang baril. Parang kagaya lang siya ni Sakamoto Nag-alala din siya dito mga kaibigan kung magkano raw kaya ang presyo ng kanyang na-damage dito na glass na kanyang nabasag. Maya-maya pa ay may kita naman sa likuran ni Hisuke itong si Apart na sa paglingon niya ay may kita si Apart na naghahanda na. In which ay sa pag-atake nito ay kaagad namang iniwasan ito ni Hisuke na sabing nakakatakot daw. Sabay bumawi naman siya ng atake subalit laking gulat niya nang biglang nagkaputol-putol ang kanyang sniper rifle. Nagsalita naman si Apart na sabing gusto raw niya ng sinulid kasi ginagamit daw ito bilang simbolismo sa koneksyon ng isang tao sa iba. Maya-maya pa ay ang katawan naman ni Hisuke ang mahigpit na nagapos ni Apart gamit itong kanyang sinulid na napakatigas mga kaibigan. Nagsalita naman si Apart na napaka-weirdo pero for some reason ay nararamdaman niya na parang maganda raw ang nasa loob nitong si Hisuke. Maya-maya pa ay nakaramdam naman si Hisuke ng relief na sabing muntik na raw siya. Mabuti na lang daw ay malapit lang daw siya. Nagtaka naman dito si Apart sa kung ano rong ibig sabihin ni Hisuke rito. Maya-maya pa ay sa likuran naman niya ay may dumating pala gamit ang elevator at yan ay walang iba kundi si Sakamoto na mabilis na sinuntok at inatake itong si Apart na nagpatalsik dito. Humingi naman ng paumanhin si Sakamoto kasi pinaghintay daw niya si Hisuke. Napasalamat naman si Hisuke kasi alam daw niya talaga na mapapansin daw ni Sakamoto ang kanyang bullet signal sapagkat ang pagbaril pala ni Hisuke kanina ay isang bullet signal pala iyon upang magsilbing hudyat kay Sakamoto na nakita na niya ang isa sa death row inmates. At ang bala ng baril na yan ay nakuha pa ni Sakamoto gamit ang chopstick. Maya-maya pa tumayo naman si Apart na sabing ang sakit daw nun. Matagal-tagal na raw since na-experience niya raw ang ganitong klase ng atake. Na kung ganun daw kalakas ang mga suntok ni Sakamoto then bakay maiintindihan daw siguro siya nito. May kita naman si Sakamoto na nagganda na sabing siya na raw ang bahala dito kasi medyo magaan naman daw ang kanyang pakiramdam sa kanyang katawan ngayon. Matapos din ay balik naman dito kay Nagumo. Nagsalita naman si Minimalist na 432 na raw katao ang kanyang napatay na kahit sa daming yan ay nabuboard pa rin daw siya na kaya ba raw siyang isatisfy nitong si Nagumo. Yun which ay pangiting sagot naman ni Nagumo na binibilang mo pala ang iyong mga napatay na parang hindi naman daw halata rito kay Minimalist na ganyang klaseng tao pala ito. Mga salitang nagpainis naman kay Minimalist kaya nag-attempt na siya rito ng suntok na laking gulat niya nang biglang napunta si Nagumo sa kanyang likuran at nasa ibabaw na ng grocery shelf na sabing huwag kang masyadong magkalat okay kasi papagalitan daw talaga siya mamaya ni Sakamoto. Tanong naman ni Minimalist na anong ginagawa mo? Nasagot naman ni Nagumo habang ginagamit ang cellphone ni Minimalist mga kaibigan na sabing nakikihiram lang daw siya ng cellphone ito. Wala naman daw siguro itong number ni X diba o ni Slur mga kaibigan na napakaliit lang daw pala ng mga kaibigan dito ni Minimalist. Nasa isipan naman ni Minimalist ay napasabi siya na ang cellphone ko kailan niya ito kinuha. Nagsalita naman si Nagumo na pinabayaan daw kasi ni Minimalist ang kanyang sarili na maging wide open sa kanya. Kaya na may i-check na raw niya ngayon ang browsing history nitong si Minimalist. Mga salitang mas nagpainis naman kay Minimalist mga kaibigan at hinagis talaga kay Nagumo ang buong grocery shelf na sabing ibalik mo yan. Nagawa namang maiwasan ni Nagumo ang atake sabay sabing bakit parang bigla ka dyang nag-alala sa privacy o patungkol sa privacy o ano-ano pa kung kaya't hinawakan naman ni Minimalist ang grocery shelf at dinurog naman ito mga kaibigan na ginawa niyang isang maliit na bola sabay sabing huwag kang magpatalon-talon dyan. Kaya na may binato niya ito kay Nagumo habang sa labas naman ay may kita ang damage na ginawa ni Minimalist na sabi nitong matanda na parang napaka-lively daw ngayon dun sa loob. At dito sa loob ay may kita naman na pinagpapawisan na ngayon si Minimalist matapos ang kanyang rampage at nagtataka naman siya sa kung nasa na raw ngayon si Nagumo na nawala raw ito. Tumakbo ba raw ito? Pero hindi raw kasi ang case o background ni Nagumo ay nandirito pa raw sa loob so parang nagtatago lang daw ito ngayon kaya hinanap na niya rito si Nagumo na sabing nasan ka? Ayaw mo ba akong labanan? Maya-maya pa ay binuksan naman niya ang isang fridge at may kita naman dito mga kaibigan sa glass ang reflection ni Minimalist na nakatingin naman sa kanya. Maya-maya pa ay lumabas naman ang kamay nito at sinakal si Minimalist. Nagulat naman si Minimalist at di nakapagsalita na sa kanyang pagtingin ay may kita na ang nagsakal pala sa kanya ay si Nagumo na nag-disguise na naman at this time ay si Minimalist ang kanya dinisguise kanina. Napatawang sabi nito na ako ito. Sa isipan naman nga ni Minimalist ay sabi niya na nakakainis. Paano ba naging malakas ang maliit at payat na taong to? Maya-maya pa habang nakaangat dyan si Minimalist ay kinuha naman ni Nagumo ang laman ng bulsa nito na sabing tingnan natin. May susi ng sasakyan, resibo mula sa fast food, hit list at kung ano-ano pa. As expected ay wala raw useful na impormasyon dito. Na wala raw talaga, puro raw mga basura. Kaya itinabi niya si Minimalist mga kaibigan at binuksan na ang kanyang case o bag na sabing, well moving on, tignan natin. Mabait naman akong tao kaya papipiliin kita sa kung papaanong paraan ka gustong mamatay. Sabay
may kita ang bagay na kanyang kinuha sa kanyang bag. Kaya napatanong naman si Minimalist sa kanyang sarili na ano raw itong hawak-hawak ngayon ni Nagumo, isa ba raw itong weapon? Na matapos yan ay may kita na inihanda na ni Nagumo ang kanyang napakaangas na weapon na may iba't ibang klaseng blade, na kung saan ay tinanong niya si Minimalist na ano raw, na ang kanyang tool ay napaka-handy daw, na may 6 raw itong function, na alam naman daw siguro ni Minimalist kung gaano raw ka-boring kung ang parehas lang na paraan ng pagpatay ang kanyang gagamitin dito. Kaya sinabihan niya si Minimalist na sige na, mamili ka na numero mula sa 1 hanggang sa 6. Sagot naman ni Minimalist habang naghahanda na ng suntok na sabing walang hiya ka, wag mo akong bastusin ng ganito na lang. Kaya dudurugin to talaga niya ito hanggang sa maging bola. Iniwasan naman ni Nagumo ang suntok na yan na sabing so hindi ka pala pipili. Sige na lang. Well, ito na lang ang papapagdesisyonin natin, na kung saan ay may kita na nagpalabas naman siya ng isang dice na napansin naman ni Minimalist, na kung saan ay inihanda na ni Nagumo ang kanyang kamay at binitawan na ang dice. Sabay tanong na nasa na raw ito. Di naman sumagot si Minimalist ng maya-maya pa may napansin naman siya na parang may nasa loob ngayon ng kanyang bibig, na sa kanyang pagtingin ay inilagay pala ni Nagumo ang dice nito mga kaibigan sa bibig ni Minimalist nang di nito napansin. Napaka-badass na move, na ang numero na nasa dice ay nasa number 3. At matapos makita itong number 3 ay dyan na nagpunta si Nagumo sa likuran ni Minimalist at inihanda naman ang ika-number 3 na blade na sabing ang malas naman, na nang di pa nga nakaabot sa sahig ang dice ay nagawa niyang maputulan ng ulo si Minimalist. Isang napakabilis na pagpatay ang ginawa ngayon ni Nagumo, na di man lang nakareact itong si Minimalist. So napakalakas talaga ni Nagumo mga kaibigan, o ang isang order member talaga, na para bang itong mga death row inmates ay ginawa lang para ma-demonstrate ang lakas ng isang order. Nasabi pa ni Nagumo na ang weapon din doon na ito ay pwede rin daw gamitin bilang can opener sa mga party. Na habang nagsasalita pa siya dyan, ay sabi naman ni Nagumo na ay tama pala, di mo na pala ako naririnig. Sabay may kita na patay na si Minimalist at kumakain ngayon si Nagumo sa gitna ng mess na ginawa ni Minimalist, na sabi naman ni Nagumo na grabe daw ang kalat dito. Napapatayin daw talaga siya ni Sakamoto mamaya. Matapos yan ay dito naman sa ibabaw ng tower, may kita naman na blinak naman ni Sakamoto ang atake ni Apart. Napamangha naman si Apart dahil wala pa raw siyang nakikitang ganitong kalaking mama na ganito raw kabilis gumalaw. Nabahala naman si Hisuke, pero may kita na nakatayo pa rin si Sakamoto, na sabi niya na napaka-weird daw kasi hindi raw siya nagiging slim o bumabalik sa kanyang fit na katawan ngayon, unlike before mga kaibigan sa kanyang pagkipaglaban kay Boiled. So magsisimula na ang Sakamoto versus Apart mga kaibigan, at grabe, napakaangas talaga ni Nagumo na pinaglaruan lang naman niya si Minimalist. Kaya na may abangan yung susunod na chapter, kasi isang Sakamoto versus Apart naman ang ating mawitness. Isang napakaangas at napakatindiring labanan, at ang lahat ng yan ay patikim pa lang mga kaibigan sa paparating na mas matinding bakbakan. Pero dito mo natin tatapusin yung video sa last panel na ito. Kaya na may kung nagustuhan yung video, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.